Bumuo ng Special Investigation Team kaugnay ng pagkamatay ng vice alkalde ng Dueñas, Iloilo na sa inisyal na impormasyon ay aksidenteng nabaril ang sarili. Kumpirmado na rin ng pulisya na pagmamay-ari ng vice alkalde ang baril. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Iniutos na ng Police Regional Office 6 sa Iloilo City Police Office na paigtingin pa ang investigasyon sa pagkamatay ni Dueñas, Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Ayon sa spokesperson ng Pulisya ng Western Visayas, pinapatutukan sa Iloilo City Police lahat ng posibleng anggulo sa pamamagitan ng binuong Special Investigation Team. Tutukan gid ini no sang SIT agud nga ma-pinpoint gid nato no kung ano gid man bala ang behind sinisang ini nga insidente no kung ano pa gid ang mga details diri no kag at least ma-resolve na naton once and for all ang ini siya sir nga case. Ayon sa hepe ng Iloilo City Police, pinag-aaralan nila ang mga pangyayari at ebidensya na nakuha sa bahay ni Lamasan sa La Paz District ng lungsod kung saan siya namatay. Pinag-aaralan din ang statement ng live-in partner nitong si Lord Byron Torrecarion na nag-iisang kasama na biktima. Ginaisa-isa natin ang mga sirkunstansya. We don't want to speculate kung ano ang makuha natin sa accounts ng mga witnesses kag ang mga ebidensya that would represent kung ano gid ang natabo. Wala pang tugon si Torrecarion sa request ng La Paz Police na isailalim siya sa paraffin test na ipinadala kahapon. Kinumpirma rin ng Iloilo City Police na ang baril na sinasabing aksidenteng pumutok at tumama kay Lamasan ay pagmamay-ari ng mismong vice alkalde. Whatever the evidence is presenting, no, kung ano man ang ma-recover namon, will definitely shed light to the situation. We are not closing our windows sa kung ano man nga mga possibilities. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamilya Lamasan, ikinalulungkot nila ang sinapit ng vice alkalde na isaan nila ng mabuting public servant. Humihiling rin ang pamilya ng dasal mula sa publiko. Pero kaugnay ng ikinamatay ni Lamasan, sinabi ng kanyang pamilya na nakatakda silang magpalabas ng official statement sa mga susunod na araw. Muling sinubukan ng news team na makuhanan ng pahayag si Torrecarion na dating direktor ng Office of Civil Defense Western Visayas at ngayon assigned na sa LTO Central Office. Hindi pa rin siya sumasagot sa aming mensahe sa kanyang social media account. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Halos maubos ang mga daliri sa isang kamay ng bata sa Pangasinan matapos sumabog ang pinulot niyang paputok. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Nagkalasog-lasog ang kanang kamay ng 11 anyos na batang lalaking ito mula sa Lingayen, Pangasinan matapos sumabog ang pinulot niyang paputok kahapon. Agad siyang isinugod sa Region 1 Medical Center kung saan kinailangang putulin ang kanyang 4 na daliri. Ayon sa ina ng biktima, hindi nagpaalam ang anak na lumabas ng bahay kasama ang ilang kaibigan. Nagulat po ako, ma'am. Talagang parang halos umakyat lahat ng dugo ko na halos matumba po ako. Kasi sa binalita po nila nangyari. Sa datos ng Region 1 Medical Center, 45 firecracker-related injuries ang tinugunan nila mula December 29 hanggang 11 a.m. ng January 2. Mas mataas sa 30 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. From 29 kahapon, naging 45 na ngayon. So there's an increase of 16 patient. Yung mga pasyente na pumupunta dito sa hospital, usually January 1, 2, and 3. So hopefully sana wala na talagang dumating. 16 sa kanila ang mga active user o yung mismong gumamit ng paputok. 29 ang mga passive victim o yung mga napadaan o namulot ng mga paputok. So kawawa itong mga batang ito. Sana yung mga magulang sabihan yung mga anak nila na huwag mamulot ng mga paputok na hindi pumutok. Para at least hindi sila madali or mabiktima ng paputok. Sa buong Ilocos Region mula December 21 hanggang January 1, nakapagtala na ng 170 firecracker-related injuries. Ayon sa DOH Ilocos Region, mga batang edad 10 hanggang 14 ang karamihan sa mga biktima.
Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Nagsimula ng mag-uwian ang ilang sumalubong sa bagong taon sa Baguio City. Sa gitna niyan, nagpaalala mga otoridad para iwas aksidente, lalo't may isang kotse na bumaligtad sa bahagi ng Session Road. Mula pa rin sa City of Pines, nakatutok live si Bam Alegre. Bam? Mel, habang lumalalim ang gabi, lalong lumalamig sa Baguio City. Kaya naman marami pa ring turista dito sa Camp John Hay para sulitin yung kanilang holiday break. Tanghalin tapat pero makapal na fog ang bumalot sa malaking bahagi ng Baguio City. Tila walking among the clouds ang ilang turista sa Barangay Irisan. Nilalamig nga ako. Naka-sweater ng makapal. Wag silang magja-jacket para masulit nila yung lamig talaga. Maganda, napakaganda. Pero pag senior, medyo nahirapan ng umakyat. Pero pagdating mo doon, sulit naman. 15.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang naitala ngayong araw, First Friday ng Baguio City. Mas ramdam din yung malamig na panahon dahil makulimlim at may panakanakang pag-ulan dahil sa amihan. Maraming turista rin na nagpicnic sa Camp John Hay. At kahit dumaan na ang Pasko, buhay pa rin ang Christmas market na may iba't ibang paninda, paandar at amusement rides. Yung weather po kasi maganda din po. Tapos, since after New Year, parang makakapag-banding kaming family po. Masaya po kasi dito, marami pong pwedeng paglaruan yung mga bata po na kasama po namin at mas malamig po dito kaysa po sa baba. Sa ngayon, nagsisimula na magsiuwi ang mga turista dahil pasukan na uli sa Lunes. Iba yung ingat sa kalsada ang paalala ng Baguio City Police Office. Kagabi, isang kotse ang bumaliktad at tumaob matapos tumama sa isang plant box sa Upper Session Road. Nagtamo ng injury ang isang pasahero at binigyan agad ng pangunang lunas. Iniimbestigahan ng pulisya kung may impluwensya ng alak ang driver. Sa Central Business District ng Baguio, may 20 km per hour speed limit, 30 km per hour naman sa mga inner road. Passable ang Cannon Road pero para lang sa mga light vehicle na may load limit na 5 tonelada. Pero di lang mga pauwi ang pinag-iingat, pati yung mga ngayon palang dumarating sa City of Pines. Tulad ni Leia na first time nakabisita sa Baguio. I've never been to Baguio ever since, yeah. So it's my first time to come here. I want to go to Baguio then. Mel, 19 degrees ang temperatura sa ngayon. Makulimlim man yung buong araw. Bahagyan nagki-clear up yung kalangitan kaya pwedeng makita yung full moon sa lungsod. Live mula rito sa Baguio City para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Mga kapuso, ang mga sumbong na natatanggap ng inyong Kapuso Action Man, aming tinitiyak na may katapat na aksyon. Katulad ng atrasadong refund ng piyansa at kawalan ng birth certificate ng isang pamilya, ang aming naging aksyon ng nagdaang taon, ating balikan. Ang mga idinulog na sumbong sa inyong Kapuso Action Man aming tinutukan hanggang maaksyonan. Kagaya ng problema sa natatagalang pagbalik ng ibinayad na piyansang aabot sa 20,000 piso Marso ng nakaraang taon. Ito'y makaraang mabasura ng korte noong Hunyo 2023 ang kasong isinampa laban kay Mang Bayani dahil sa umunay paglabag sa Section 68 ng Presidential Decree 705. Wala silang ebidensya. Yung perang pong yan ay inutang lang po namin. Minadali kami dahil nakakulong po kami. Nangutang na lang po kami ng patubuan. Napakahalaga yan, ma'am, dahil kagaya ko po, magsasaka po ako, wala po akong pinagkakakitaan. Dismayado si Mang Bayani sa naging paliwanag sa kanya ng Municipal Circuit Trial Court ng 3rd Judicial Region ng Dinalupihan, Hermosa, Bataan. Tinakas daw po nung tagahatid ng pera sa bangko na hindi nila naman makahuli na. Hihiling ko lang maibalik po yung aming pinampiyansa. Ayon sa Acting Clerk of Court ng Municipal Circuit Trial Court ng 3rd Judicial Region ng Dinalupihan, Hermosa, Bataan, naipasa na nila sa Korte Suprema ang kanilang request na maibalik ang piyansa. Sila raw ang magtatakda kung kailan pwedeng i-release ang pera. Ayon naman sa SC Court Administrator na si Raul Villanueva, nagsagawa na sila ng audit ukol sa naging transaksyon sa naturang korte. Nagkaroon umano ng nakababahalang issue pagdating sa piyansa. Hunyo 2025, tuluyang naibalik kay Mang Bayani ang pera. Taos puso po ako nagpapasalamat sa GMA
kay Mercy Mangil sa pagbibigay pong pansin sa aking hiningin tulong sa kanila para maibalik ko ang aking pinampiyansa. Maraming salamat po. Ang kawalan ng birth certificate naman ang sumbong na inilapit ng 32 anyos na si Yan sa inyong lingkod, Nobyembre taong 2024. Hindi po kami napairehistro ng aking mga magulang. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit. Sinubukan na raw niyang magpa-delayed birth registration sa local civil registry pero Yung kakulangan po ng supporting documents, kagaya po ng birth certificate po ng mga magulang ko po, kasi wala po talaga silang record. At hindi na rin po ako nagtataka kung kami walang record kasi sila po mismo is wala din po. ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pasok sa kanilang Birth Registration Assistance Project o BRAP ang kaso ng pamilya ni Yan. Pwede po kami mag-facilitate ng out-of-town na process ng delayed registration. Sa ngayon ay naproseso na ang birth registration ni Yan at ng kanyang buong pamilya. Maraming salamat po sa tulong po ninyo sa akin para po ma-process po yung birth certificate ko po. Yung bagay na akala ko imposible ay naging posible po nang dahil po sa tulong po ninyo. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Narito na ang mabilis na chikahan para updated tayo sa showbiz happenings. I got it! I got it! Napasana all ang maraming army kay Mikey Quintos matapos niyang makuha ang autograph ni BTS Jungkook. Sa video flex na flex ni Mikey ang signature habang nag-iikot sa South Korea. Viral naman ngayon si Miguel Tan Felix at ang kanyang mommy Grace dahil sa pabidong secret ingredient daw ng kanilang perfect mango float. Kinaliwa ng netizens ang kakaibang style ng mag-ina para mapantay ang Graham crackers. Ang video ay may halos 500,000 likes na. Aminado si Michael Daes na naging overwhelming para sa kanya ang daddy duties this holiday season. Pero with a mix of core memories naman daw, ang pagiging ama sa baby Leon nila ni Megan Young. Wonderful experience din daw ito lalo't kasama niya ang pamilya sa pag-aalaga. Quiapo Day dahil Biyernes pero lalong dagsa ang mga deboto sa Quiapo Church dahil una ito para sa 2026. Dry run na rin ito ng pulisya para sa traslasyon sa susunod na linggo. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene! Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay dagsa pa rin ang libu-libong mga deboto dito sa Quiapo Church. Sa gitna ng tirik ng araw at buhos ng ulan ay ganyan ang sitwasyon dito buong araw dahil nga unang Biyernes ng 2026. Dahil unang araw ng Quiapo ngayong taon, espesyal ang pagsisimbang ito sa Quiapo Church ng 72 taong gulang na si Nanay Maria Dolores. Wala pong imposible sa kanya. Nananalig po ako ng buong puso sa kanya. 7 dekada na siyang deboto ng Poong Jesus Nazareno, kaya sa puon niya muling inilapit ang mabigat na pasanin niya at ng pamilya sa pagpapalit ng taon. Alisin niya yung nasa isipan ko, yung galit, yung sama ng loob, ipagkaloob niya sa akin yung magandang pamumuhay itong 2026. Pag-aangin niya ang kalooban ko at magbalik sa Panginoon Diyos ang aking anak. Ipinanalangin naman ni Nita ang kanyang kapatid. Ngayon po kasi yung ate ko nasa critical na kondisyon sa Pasig. Kasi gusto ko, bago ako pumunta ng Pasig, dala ko yung bas-bas na nawa makasurvive pa yung ate ko. Dalawa lang sila sa libu-libong deboto sa Quiapo Church ngayong First Friday ng taon. Ang mga nakinig sa misa, umapaw hanggang sa Quezon Boulevard. Sana po lagi pong kuwang po yung magandang kuwan po na laging malakas, saka iwas sa mga sakit na naramdaman, saka sana magandang takbo ng Pilipinas.
Dahil mula sa Calle Villalobos lang pwedeng pumasok ang mga deboto, dito humaba ang pila at halos magsiksikan kaninang umaga. May cut-off din sa pila kaya may mga nandibago at nahiwalay sa kanilang kasama. Nagulat lang kami na bago yung sistema. Kasi dati naman po, hindi naman ganito tuwing unang ng January. Hindi pa sila naghihigpit. May mga hindi na rin pumasok pero nakinig pa rin ng misa sa labas. Ang daming tao po yung pila ang haba, baka lang mahilo kami or one. Kahit hindi ka naman pumasok sa loob at para yung nasa puso mo naman yung pagdarasal. Dry run na rin ito ng pulisya para sa traslasyon sa susunod na linggo. Iniiwasan po kasi natin dito na magkaroon ng siksikan, tulakan. Nagsisilbing drill na rin po yan. Actual drill na rin po para sa mga ihos kung paano ho i-manage ng sabay ang pag-aasikaso ng posisyon at pag-aasikaso ng misas. Ayon sa Technical Advisor at Incident Commander ng traslasyon, nasa huling bahagi na ng mga paghahanda para sa traslasyon ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo, katuwang ang PNP at Manila LGU. Pareho pa rin ang ruta sa nakaraang taon, pero ang pagkakaiba ngayon ay isasara na sa mga deboto ang Ross Boulevard, Katigbak Drive at Ayala Bridge. Gusto nating matiyak na mabilis na makakatawid ng Ross Boulevard ang ating imahen. Sisikapin po ng pinagsamang pagtutulungan ng PNP at ng mga ihos na wala ho talagang makakaakyat muna sa tulay ng Ayala hanggang hindi tumatawid yung imahen natin ng Ayala Boulevard. May mga binago rin sa andas para mas stable at mas madali itong makausad. Dati ho, 3 lang ang gulong nito at may parang 2 balancer lamang sa gilid. Ngayon ho, ginawa na namin 4 ang gulong nito para ho stable. Dati ho, parang timonero lamang ng bangka ang nagtitimon, no? Ang nagigiya sa andas. Ngayon ho, ginawa na namin tong manibela. Talagang literal na manibela ng sasakyan. Gaya ng nakaraang taon, bawal pa ring sumampas sa andas. Inaasahan ng pamunuan ng Quiapo Church na mas marami ang lalahok sa Traslasyon 2026 kumpara sa mahigit 8 milyong debotong sumali sa traslasyon noong nakaraang taon. Vicky, alas 8 ng gabi yung huling misa ngayon dito sa Quiapo Church. Tumila na yung buhos ng ulan pero mabigat pa rin yung daloy ng trapiko sa Quezon Boulevard, yung parehong side na papuntang Quezon City at ibang bahagi ng Maynila. Samantala, sunod-sunod na yung mga aktibidad bilang paghahanda sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Bukas halimbawa ay pagbabasbas ng mga estandarte at replika 1:30 po yan ng hapon. Yan ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Dahil sa mahal ng gamutan, marami sa ating mga kababayan ang tinitiis ang karamdaman. Sila ang tinulungan ng GMA Kapuso Foundation sa pamamagitan ng ating health projects. Ngayong bagong taon, sana'y patuloy po ang inyong suporta para mas marami pa po tayong matutulungang mga nangangailangan. Taong 2025, nakilala natin ang mga kapuso na sa kabila ng kanilang pakikipaglaban sa sakit, patuloy pa rin na hinaharap ang hamon ng buhay. Layo ng GMA Kapuso Foundation na tulungan silang matuldukan ang iniindang karamdaman at mamuhay ng normal. Gaya ng mga pasyenteng may bukol, nakapagpa-opera tayo ng 22 beneficiaries sa loob ng ating Operation Bukol Project, katuwang ang Jose Reyes Memorial Medical Center. Natulungan din natin maipagamot ang mga pasyenteng may iba't ibang kondisyon. Nabigyan linaw na rin ang paningin ng mga senior citizen na may katarata at mga batang may congenital cataract sa ating libreng operasyon kasama ang Chuchi Medical Foundation. Upo na lang ako sa gilid Magpasalamat talaga nilang lahat kasi nakakita na naman ako, makahanap buhay na naman ako. Nagbigay rin tayo ng libreng salamin bilang pakikiisa sa Sight Saving Month noong Agosto. Bagong ngiti rin ang handog natin sa mahigit 100 individual sa loob naman ng ating Ngiting Kapuso Project. Para masuklian ang sakripisyo ng mga nanay at tatay, nagsagawa tayo ng libreng pap smear at breast exam sa mga nanay at libreng prostate-specific antigen test sa mga tatay. At para makatulong labanan ang malnutrisyon,
Nagsagawa tayo ng Give a Gift, Feed a Child project sa Gainza sa Camarines Sur, kung saan 300 bata ang sinigurado nating nakakuha ng sapat na nutrisyon. Handog din natin ang Noche Buena package at laruan para sa mga mag-aaral na naapektuhan ng lindol sa Cebu at Davao. Taos puso rin po kaming nagpapasalamat sa lahat ng bayaning kapuso. 4,918 blood bags ang ating nalikom ngayong taon. Malaking tulong ito para sa mga 15 batang may cancer na ating tinulungan maipagamot. Maraming salamat po. Sa journey po ni James, isa po kayo sa napakalaking tulong na natanggap namin. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, huling weekday na walang pasok para sa linggong ito. At hindi na hinintay ang weekend ng maraming nagbakasyon sa Metro Manila at uuwing probinsya. Sa mga makikisabay sa kanila sa PITX, ingat dahil 2 pasahero ang nadukutan doon. Ang sitwasyon, tinututukan live. Rafi Tima, Rafi! Emil, kung unti-unti na nag-uwian yung ating mga kababayan nagbakasyon sa mga probinsya papunta rito sa Metro Manila, ay marami na rin yung mga kababayan nating nagbakasyon dito sa Metro Manila na nagsisiuwian na rin. Gusto nga nilang iwasan yung tiyak na dagsa ng mga pasahero sa mga terminal tulad ditong PITX simula bukas. Sa gitna ng makulimlim at minsay maulang panahon, dagsa ang mga pasahero dito sa PITX na pauwi sa mga probinsya. Sina Hana, kanyang ina at lolo, bit-bit pa ang mga napamaskuhan sa kanilang mga kaanak dito sa Metro Manila. Iuwi po namin sa probinsya yan lahat po, tapos ibibigay po dun sa mga kamag-anak rin po. Ang daming tao, grabe. Sulit naman po. Sulit naman po. Sina Lola Elena, 3 linggo rin nagbakasyon dito sa Metro Manila. Bulto rin ang kanilang dalang bagahe pauwi sa Calaguas Island. Medyo marami-rami yung gamit nyo. Binigayan lang po yan. Ang mga napamaskuhan po ito. Si Ayas Norman naman na pauwi na ngayong araw na biktima ng pandurukot sa loob mismo ng bus. May nagmagandang loob daw na nagpaupo sa kanya pagsakay niya ng bus na biyahe Cavite. Pinupuno pa raw ang bus ng mga oras na yon. Sabi niya, pwedeng pakiayos mo naman yung aircon. Sabi niya kasi giniginawa ko. Paayusin mo pa kasi malamig talaga, di ayos pa ako ng ayos. Yung konduktor sabi niya, sige, sana lang ang hinihintay, aalis na tayo. Bumaba siya, nagtaka ako, sabi ko, dali-dali siyang tumakbo. Wala naman siyang dala, walang naiwan. Tapos sabi ko, kung may kasama siya, dapat nakaupo siya rito. Tinignan ko ngayon yung wallet ko, wala na yung wallet. Ayon sa mga pulis na nakasain dito sa PITX, babae ang suspect na posibleng siya rin ang biktima ng isa pang pasahero kahapon dito sa terminal. Nagtugma raw ang description ng 2 biktima. Iniimbestigan na ito ng pamunuan ng PITX. Bukod sa insidenteng ito, naging mapayapa sa pangkalahatan ang sitwasyon dito. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad ng seguridad. Bukod sa security check sa entrada, patay ang ikot ng mga tauhan ng SWAT. Sa gitna ng dagsa ng mga pasahero sa PITX, bahagyang may build-up ng trapiko sa paligid nito. Maging sa southbound lane ng EDSA sa bahagi ng Estrella sa Makati hanggang sa paglagpas ng Magallanes Flyover, mabagal ang daloy ng trapiko. Kapansin-pansin naman ang mas maayos ng lagay ng linya para sa EDSA bus carousel. We observe na bumilis po yung takbo per kilometer ng ating mga sasakyan, ng ating mga bus dito sa busway dahil mas patag na at mas swabe na po yung biyahe ng mga bus natin dito. So ang kailangan namin gawin ay mag-deploy pa ng mas maraming tao para mas mabilis po yung time and motion natin sa ating mga pasahero at mas mapabilis po ang kanilang biyahe. Emil, simula nga bukas sinaasahan daw ng DOTR na dadagsa yung ating mga motorista sa mga expressway papasok dito sa Kamaynilaan para sa mga uuwi dito sa Metro Manila. At kaya naman pinapaiwas na itong mga uuwi naman sa mga probinsya dahil tilak na magkakaroon ng mga pagbagal ng daloy ng trapiko sa mga expressway. Yan ang latest mula dito sa PITX. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.